Paggastos ng Office of the Vice President ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw. Muling na-question sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte Carpio. Aris number 28, Raymond at Paz. Please come in. Raymond. Mayor, kaya questionable para sa panig ng prosecution ang paggastos ng Office of the Vice President sa halagang 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw noong December 21 hanggang December 31, 2022. Sa ika-17 araw ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, diiniinan ni Attorney Armando Ligutan ang pagtatanong kay Ms. Gina Acosta kung paano inubos ang pera sa loob lamang ng 11 araw. Kasama dito ang 16 million pesos ginastos na pambayad sa safe houses o 1.4 million pesos kada araw. Hiwalay pa ang 14 million pesos para sa purchase of information at 10 million pesos para sa reward. Sabi ni Acosta matapos niyang ibigay ang pera kay Colonel Raymond Lachica na siyang hepe ng Vice President Security Protection Group o BFP-SPG ay siya na ang bahala sa implementation ng confidential operation. Siya rin ang nagbibigay sa kanya ng mga acknowledgement receipt kung saan dinala ang pera at kung sino-sino ang mga tumanggap gaya na Piatos, Lim at Belat. Ngunit kapag naisinumiti na ang mga dokumento sa magitan ng liquidation report sa Commission on Audit ay binabawi nila Chica ang mga acknowledgement receipts. Tinawag itong unusual ni Attorney Ligutan dahil wala na siyang ebidensya na dinisburse niyang pera. Ilang beses iginit ni Ms. Gina Acosta na buo ang tiwala niya kay Colonel Lachica dahil sa kanya sinabi ni VP Sara Duterte ibigay ang confidential fund dahil siyang may alam sa mga confidential operation. Kasama na dito ang purchase of information, rewards at pati tree planting activities. Narito si Attorney Armando Ligutan. Your Honor, with the court's indulgence, I will ask this question again. Yung binawi ni Colonel Lachica, yung acknowledgement receipt, hindi niyo po ba naisip na teka muna, Colonel Lachica, wait, I'm not done, counsel. Teka muna, kailangan ko i-submit sa COA. So, of course, I will not give this to you, Colonel Lachica. Kasi nga, ano yung pruweba ko na tinanggap mo yung pera galing sa akin? Hindi mo pa naisip yan, Gina Acosta? Objection. Sa ginawang cross-examination ni Attorney Lyndon Bakel, kanyang binigyan din ng confidential fund ng OVP ay inaprobahan ng Office of the President para sa 2022 at ng Kongreso noong 2023. Hindi rin umano requirement ng joint circular sa paggamit ng confidential fund na trained sa confidential operation ng isang Special Disbursing Officer o SDO na katulad ni Ms. Gina Acosta. Ito si RH1, pero na Mayor at Ms. Thea, ang very revealing kanina na bumuhay sa impeachment trial na maghapon ay ang ginawang pagtatanong ni Supremo Senador Lito Lapid. Napatayo. Di ko na monitor ano yung mahiwagang tanong ni Senator Lito Lapid. Bumasag ng kanyang katahimikan. Merong dalawang, di ba yung sa naunang mga recipient mayor ng mga confidential fund, merong dalawang lapid na tumanggap mula sa confidential fund. Itong si hinahanap ko yung pangalan kasi dito eh. Baka lapid. Oo. Ito, si Dayan Lapid na tumanggap ng 150,000 at si John Lapid Jr. na 350,000. Ang sabi niya, Mayor, nung daw sabi kasi ng tatay niya, basta lahat ng lapid, kamag-anak mo yan. Sabi niya, kaya nagpapasalamat ako at binigyan niyo yung kamag-anak ko. Ang problema, papaano kung hindi pala totoo at gawa-gawa niyo lang yung listahan? Kawawa naman yung pangalan naming mga lapid. Yun yung tanong niya kanina, Mayor, dito kay Ms. Gina Acosta. Ang sabi ni Ms. Acosta ay nagtitiwala lang daw siya doon sa listahan na binigay sa kanya ni Colonel Lachica. Bigyan daangan natin. Ayan, may video pala na i-play nga natin na RH TV. Handali lamang, Raymond. I-play nga natin yung tanong, ha? Baka mami isumbong pa ni Supremo kay Coco Martin yan. Take it away, RH TV. Ayan. Tatanong, pero hindi ko tatanong kung sino yung Piatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Ontiveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may dalawang lapid
na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao? Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po ako, nag-rely po ako, Your Honor. Ayun, okay, RHTV. Ayan na. So yan, Raymond, kailangan bibihirang magtanong ang Senator Oo. Lito-Lito, lapid-lapid, kaya Bigyang daan. bigyan daan natin ang magpugay tayo kay Supremo. Oo. Ayan. Hindi siya, nag-trending agad siya ngayon kanina dahil nga. Trending agad, ha? Kasi nga, First time. daw magtanong kahit paano, related doon sa topic ang kanyang tanong at may laman, hindi gaya ng iba na tanong, para lang makapagtanong. Tama. Pero matindi rin yung sabi naman ni Senator Erwin Rafi Tulfo, ha? You are stupid in the name of blind loyalty. Wow, English yun, ha? Matindi rin yun ngayon. Ayan. Matindi. Sige, babalikan natin yung mga report na yan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.